pwede na kayong maupo sa presensya ng ating Panginoon. So sa darating na linggo, ito na po yung tinatawag nating second Advent, no? Ikalawang Advento na kung saan ito ang ipinagdiriwa ng ating inang simbahang Katolika. Taon-taon at ito'y panahon ng Kapaskuhan na kung saan sa panahong ito ang panahon na kung saan ito ang unang pagdating ng Panginoong Hesus sa mundong ito bilang tagapagligtas. Subalit, bago mangyari ang bagay na ito, bago mangyari ang pagdating ng Panginoong Jesucristo noon, dahil ang ating pag-celebrate ngayon ay alaala na lang, no? Matagal na nangyari ito. So, bago mangyari ang pagdating ng Panginoong Hesus noon bilang tagapagligtas, may nauna na sa Kanya na sinugo ng Diyos upang ihanda ang Kanyang daraanan. So pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa paghanda ng daan. No? Sa ating panahon, sa kasalukuyang panahon, ating makikita na kung saan ang mga taong kinikilala sa lipunan, mga taong tinatawag nating mga prime minister sa ibang bansa, ang tawag dyan prime minister, sa atin dito presidente, o may mataas na katungkulan sa gobyerno o pinapanginoon ng mga tao sa lupa, kapag pumunta yan sa isang lugar, may nauna. May advance party yan kung tawagin. Ang tawag natin dyan, advance party. Halimbawa, ang ating Pangulo pupunta doon sa lugar, halimbawa, dito sa inyong lugar, bago dumating ang Pangulo, may nauna yan. Bakit nauna? Upang ihanda ang daraanan ng presidente o sino pa man mataas ang katungkulan. May advance party upang sa pagdaan, walang sagabal. Alisin ang nag-aambalang at trapiko dyan na yan. Ha? Di ba? Huwag mo nang dumaan dito. Bawal ang dumaan. Isasara ang kalsada mo nang ito. Para kanino? Para sa espesyal na tao na dadaan. Pero nga, bago nga dumaan yun, may nauna upang ihanda ito. Amen? At ang tawag ko dyan, advance party. At kung ang mga espesyal na tao dito sa mundong ito, sa lupa, sa ating kasalukuyang panahon, kung may advance party dahil espesyal sila, pinapanginoon dito sa lupa, higit sa lahat ang ating Panginoong Jesucristo, espesyal na espesyal. Higit pa sa mga espesyal. Amen po. Kaya, pumili ang ating Diyos. At ayon dito sa ating Ebanghilyong tinunghayan, may mauna sa Panginoong Jesucristo upang ihanda ang Kanyang daraanan. At walang ibang pinili ang Diyos o inatasan niya maghanda sa daraanan ng Panginoong Jesucristo, walang iba kundi si Juan Bautista. Amen. Sino ba ito si Juan Bautista? Kilala niyo po? Sino na kilala kay Juan Bautista? Si Juan Bautista, mga kapatid ko sa Panginoon, ay bukod sa pinsan ng ating Panginoon, siya ay isang pangkaraniwang tao. Simpleng tao. Amen? Ordinaryong tao, hindi kilala sa lipunan. Subalit, ginamit siya ng Diyos. Pinili siya ng Diyos
upang maghanda o ihanda ang daraanan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin pala nito mga kapatid ko sa Panginoon, tayong lahat, di man tayo kilala, simpleng tao ka man ngayon, di ka man nakilala ng lipunan, pwedeng piliin ka ng Diyos upang paglingkuran natin siya. Amen. Piliin ka ng Diyos sa kapanahunan upang maghanda, upang bigyan ka ng pagkakataon, ihanda rin ang daraanan, daraanan ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng ating kapwa o sa sarili mong buhay. Amen? Ulitin ko, katulad ni Juan Bautista, mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo, pwede rin tayong gamitin. Kaya nga tayo nandito eh. Sa akala niyo po ba? Kayo ang may gusto niyan? Kaya kayo nandito? Tinawag kayo ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos. Kung sino man ang una o first time niyang umating ngayon dito sa gawain ito ni El Shaddai, hindi yan kagustuhan mo. Pagkilos ng banal na espiritu yan sa buhay mo. Amen? Ulitin ko, gaano man tayo kasimpleng tao, di man tayo kilala, pwede tayong gamitin ng Diyos upang paglingkuran natin siya. Amen. Kaya ang ating paksa ngayon, paghahanda sa daraanan ng Panginoon. Amen. Preparing the way of the Lord. Ngayon, paano inihanda ni Juan Bautista ang daraanan ng Panginoong Hesus noon? Paano niya inihanda at sa ating panahon? Dahil ang Ebanghilyong ito hindi lang para doon sa kanilang panahon, kundi sa ating panahon. Para sa atin ito. So, paano inihanda? Sa pamamagitan ng pagsisisi. True repentance. Amen. So ito ang mabuting balita na ibig iparating ni Juan Bautista sa mga tao noon at sa atin ngayon sa kasulukuyan. Amen. Ito ang kanyang ipinapangaral, ang tungkol sa pagsisisi. Sabi, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Amen. Bakit ba ito? Ano ba itong pagsisisi? Ang pagsisisi po ay pagbabago ng isip. Amen. Pagbabago ng isip, pagbabago ng takbo ng pamumuhay. Pagsisisi, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ulitin ko, ay ang kompletong pagbabago ng pag-iisip mula sa buhay na makasalanan tungo sa buhay na kabutihan. Amen? Ngayon, ang isa ko pang tanong, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari sa atin kung hindi tayo magsisi? Kasi maraming mga tao ayaw umamin na nagkakasala siya. Wala akong kasalanan. Diba? May mga taong gano'n. Di ko na kailangan sumamba. Di ko na kailangan umatin ng gawain. Mga prayer meeting na yan. Wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako ng agrabyado ng tao. Wala akong nilalamangan na tao. Diba? Mayroong mga taong gano'n. Ngayon, ang tanong ko, ulitin ko, anong mangyayari sa atin kung hindi tayo magsisisi? Una, hindi tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. Ito ang unang tandaan natin. Na kapag hindi tayo nagsisisi sa mga kamalian natin, sa mga pagkakasala natin nagawa, ang tingin sa'yo ng Panginoon, liko-liko. Bukol-bukol. Hindi tuwid. May tuwid ba na paliko-liko?
Kaya sabi, di ba? Tuwirin ninyo ang liko-liko. Patagin ninyo ang bako-bako. Di ba sabi? Sabi ni Juan Bautista doon sa ibang mga pagbasa sa Ebanghelyo. Amen? So ito po, no? Ulitin ko, hindi tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Tagilid tayo. No? Amen po. So mahalaga ang pagsisisi dahil ito'y paghahanda natin sa daraanan ng Panginoon para sa ating buhay. Amen. At tayo naman, kung tayo'y nagsisisi na, ituro din natin sa ating kapwa na mga taong hindi pa na kakakilala ng lubusan sa Panginoon, walang tamang relasyon sa Diyos, turuan din natin sila. Ibahagi din natin na dapat silang magsisi sa kanilang mga pagkakasala. Amen? So mahalaga ang pagsisisi bilang paghahanda sa daraanan ng Panginoon dahil kapag nagsisisi tayo, hindi na tayo baluktot sa paningin ng Diyos. Matuwid na tayo. Amen. Ang pangalawa dyan, kapag hindi tayo magsisisi, hindi natin mararanasan ang presensya ng Diyos. Sino nakakaranas dito sa presensya ng Diyos? Yung iba. Ibig sabihin niyan, matuwid na ang inyong pamumuhay. Kapag naranasan natin ang presensya ng Diyos, kapag nanahan na siya, naramdaman mo na ang kanyang pagkilos sa buhay mo, naghahari na ang Diyos sa buhay natin kapag gano'n. Amen? Katulad ngayon, nandito kayo, nakikinig ng mabuting balita, ibig sabihin niya, ang dahilan niya, naghari na ang Diyos sa inyong buhay. Kaya lang, itong ating Ebanghelyo ngayon, ang ating mensahe, paalala sa atin. Kasi habang buhay tayo sa mundong ito, maaring biglang bumaluktot ang ating daan, ang ating pamumuhay. Biglang hindi magiging mabuti sa paningin ng Diyos. Dahil isang iglap lang, pwedeng matukso tayo. Amen? So, hindi natin mararanasan ang presensya ng Diyos at biyaya ng Diyos hanggat hindi tayo nagsisisi. Amen? At isa pa, hindi tayo maisasama sa kaharian ng Diyos kapag hindi tayo nagsisisi. Kapag hindi tayo nagsisisi, hindi tayo mapapabilang sa isasama ng Diyos sa kanyang kaharian, sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Nakaraang Ebanghelyo, ano yun? Mga nakaraang Ebanghelyo, di ba paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon? At yung mga hindi matuwid, katulad ng kambing, ilalagay sa kaliwa. At ang matutuwid o masunurin, ito yung katulad o hinahalin tulad sa tupa, ilalagay sa kaliwa. Di ba? Malinaw, kapag nagpapasa tayo ng Biblia, na kapag namatay tayo, may dalawang lugar tayo pupuntahan. Di ba? Alam niyo pa ba yun kung saan yun? Ang Ebanghelyo tungkol sa mayaman at si Lazaro. Ang mayaman at si Lazaro sabay na namatay at ipinapakita doon sa Ebanghelyo yun ang kinalalagyan ng mga taong wala pa sa Panginoon at ang mga taong masunurin sa kalooban ng Panginoong Diyos. Napunta sa Hades ang mayaman. Napunta sa Hades. Hindi kasi matuwid ang paningin ng Diyos sa kanya. At ang lugar na ito ng Hades, anong paglalarawan doon? Paglalarawan ng walang katapusang paghihirap. Walang hanggang
kahirapan ang nararanasan ng taong mayaman. Pero linawin ko lang po sa inyo, hindi porkit mayaman ka, mapupunta ka doon sa Hades katulad ng Ebanghelyo, yung nasa Ebanghelyo na mayaman. Nung mamatay, napunta siya sa kapighatian, sa lugar na kung saan matawag na rin nating impyerno. Bagamat hindi pa impyerno. Huh? Kasi kapag ang tao namatay, tandaan niyo po ito, nasa pusong ni Abraham ang mga taong matutuwid. Amen. At pagdating ng panahon na sinasabing walang nakakaalam, huhusgahan ng Panginoong Diyos ang mga tao. Doon na pagbukod-bukuhin ang masasama at mabuti. Amen. So, marami sa ating mga kapatiran o sino pa mang nasa gawain na ng Panginoon, marami siguro kayong nababasa o baka isa rin tayo sa nagsasabi doon sa Facebook, "Happy birthday in heaven, mahal ko. Happy birthday in heaven, tatay. Daddy, happy birthday in heaven." Mali po yun. Dahil wala pang mga tao doon sa heaven. Dahil kung nandoon ang mga taong nangamatay ngayon sa heaven, hindi na babalik ang Panginoon. Sino pang huhusgahan niya kung nandoon na ang mga taong namatay? Paraiso pa lang po yun. Katulad nung namatay, kasabay na tinako sa krus ng ating Panginoon. Ang sabi ng magnanakaw na ito, isama niyo po ako sa iyong paraiso kapag naghari ka na. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi sinabing, ngayon din, isasama kita sa kaharian ko o sa heaven. Iba po yung paraiso, iba po yung heaven. Kaya tayong mga hindi pa nakakalam, dapat ang sasabihin natin, baguhin na natin. Happy birthday, mahal, in paradise. Di ba? Ha? Dapat sa paraiso. Ha? At alam naman natin kapag namatay ang ating mga mahal sa buhay, kung saan sila mapupunta kapag alam mong masunurin sa kalooban ng Diyos, may kabutihan siyang ginagawa sa kanyang kapwa o mayroon siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Nakakasiguro tayo, lalo ng mga taong katulad ninyo na naglilingkod. Kapag ang ating kapatiran namatay, na naglilingkod talaga, nakikita nating naglilingkod ng taus-puso sa Panginoon sa gawain niya, sasabihin natin, tsak yun, kasama siya ng Panginoon. Pero hindi heaven. Paraiso lang. Amen. So ulitin ko, mahalaga ang pagsisisi upang maisama tayo sa kanyang kaharian. Dahil kapag hindi tayo nagsisisi, ano mangyayari? Hindi tayo may sasama sa kanyang kaharian doon sa langit na kung saan ipinaghanda tayo ng matitirhan. Di ba sabi niya, mauna na ako, ha? At ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan at pagkatapos kong ihanda ito, babalik ako, isasama ko kayo. Sino yung isasama niya? Yung mga taong kumilala sa Kanya, yung mga taong nananalig na ng palataya sa Kanya, yung mga taong nanatiling tapat hanggang wakas. Di ba? Ha? Pangako kasi yan eh. Di ba nagsalmo kayo kanina? Saan yung nandoon? Yung pangako ng Diyos sa Salmo 21. Saan parte doon? Di ba dasal kayo ng dasal ng Salmo 21? Alam niyo po ba doon? Alam niyo po ba kung saang parte ng Salmo 91 ang pangako ng Diyos? Ha? Saang talata? Dahil ang talata niyan, mula 1 hanggang 16. Di ba? No?
Sa talata 14 hanggang 16 yan, nandyan ang pangako ng Diyos. Dahil sabi dyan, ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin at iingatan ko. Tandaan nyo, iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan aking sasamaan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tingnan nyo, na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Hallelujah. Kaya dapat, hindi lang tayo basa ng basa. Namnamin natin yung binabasa natin, unawain natin. Alin ba itong sinasabi ng Panginoon? Di ba? Kaya kapag alam mo yan, alam mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo at tinanggap mo si Kristo, anumang mga problema, anumang mga pagsubok nating nararanasan, hindi tayo natitinag sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Kaya ulitin ko, mahalaga ang pagsisisi. Amen. Mahalaga ang pagsisisi upang tayo'y maisama sa kanyang kaharian. Dahil kapag hindi tayo nagsisi, hindi na niya tayo maisasama. So mahalaga ang pagsisisi sa ating buhay. Bakit? Mapawi nito ang ating mga kasalanan. Papawiin ng Diyos ang ating mga pagkakasala sa oras na tayo'y magsisisi. Ang sabi sa aklat ng mga gawa, tignan po kayo para matandaan ninyo. Sa aklat ng mga gawa ang sabi doon, kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Paanong paraan? Sa pagsisisi. Hindi sa ano pa mang paraan. Hindi natin makukuha yan sa pagdalo-dalo sa gawain. Hindi natin makukuha yan sa paluhod-luhod natin. Hindi natin makukuha yan sa anumang pag-uusaryo natin. Kahit gumapang ka pa dyan papuntang altar, kahit na pagpista ng Quiapo, pumapasan ka ng krus o sumampa ka man doon, kung hindi ka nagsisi sa iyong pagkakasala, wala ring saysay. Bakit? Hindi mapawi ang ating mga pagkakasala. Amen. Kaya ulitin ko, mahalaga ang pagsisisi upang mapawi ang ating mga kasalanan. At isa pa, mahalaga ang pagsisisi dahil hindi tayo mapapahamak. Amen. Mahalaga ang pagsisisi dahil hindi tayo mapapahamak. Saan makikita yan? Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 13, talata 3. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Tingnan niyo po, mapapahamak tayo kapag hindi tayo nagsisisi. Pero, kung nagsisisi tayo sa mga pagkakasala natin, hindi tayo mapapahamak, bagkus mapapasama tayo doon sa kaharian ng Diyos, doon sa langit. Amen? So, kailangan magsisi ng pagkakasala sa mga kahinaan natin dahil napakahalaga ito sa ating buhay espiritual. Amen? Kailan niyo po gustong magsisi? O kailan po natin gustong magsisi kung may bagyo nang dumating sa ating buhay? Kung may lindol na? May unos na? Ano ba yung mga bagyo? Unos, lindol, mga iba't ibang problema na darating sa buhay natin. At yung bagay na yan, bunga na pagkakasala natin yan. At hindi mula sa Diyos yan. Ang iba, nagpatotoo, minsan napapakinggan ko, aywan ko lang kung nandito yan din sa lugar ng Lopez, dito sa Bagong Baryo, na minsan nagpapatotoo sa ibang lugar at sabi, salamat sa Diyos sa binigay niyang mga pagsubok sa amin, na amin na pagtagumpayan. Mali. Hindi mula sa Diyos ang mga problema na yan.
Mula sa kaawayan. Resulta ng pagkakasala mo yan. At resulta lang yan ng pahintulot ng Diyos. So ang tamang sasabihin natin, salamat sa Diyos dahil sa kabila na may pinahintulot siyang mga problema, mga pagsubok sa aming buhay, kami ay nagtatagumpay. Di po ba? Ganon ang tama po. Hindi yung salamat dahil napagtagumpayan namin ang pagsubok na binigay ng Diyos sa amin, ay hindi po yung tama. Hindi bigay ng Diyos ang mga problema sa atin. Pinahintulutan lang niya yan. Di ba nag-usap ang demonyo at ang Panginoong Diyos? Di ba nag-usap sila? Oy, Satanas! Saan ka nang galing? Papahot pa rito. Papahon at paparito sa sanlibutan. Anong sabi ng Panginoong Diyos sa kanya? Oh, nakita mo ba yung lingkod ko na matuwid? Lingkod na tapat? Si Job. Kaya naman tapat sa'yo yan, sabi ni Satanas. Pinagpala mo kasi. Subukan mo lang na anuin ko yan ang mga pagsubok. Tingnan ko lang kung manatiling tapat sa'yo yan. Anong sagot sa kanya ng Diyos? Sige, subukin mo, subalit huwag mong kunin ang kanyang buhay. Kaya si Job, namatay bigla ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga negosyo, nangamatay ang mga alagang baka, mga alagang hayop, natira siya at ang kanyang asawa. At ano pa? Dahil hindi natinag doon si Job, binigyan ni Satanas ng sakit. Nagsusugat ang buong katawan ni Job at kinuuod. Buhay na buhay si Job, pero ang kanyang katawan puro sugat na may mga uod na kumikilos. Pero ano nangyari? Nanatiling tapat si Job sa ating Diyos na si El Shaddai. Amen. So ulitin ko, mga kapatid ko sa Panginoon, magsisi na tayo. Huwag nating hintayin pa na paluin tayo ng Panginoon. Ang pagpalo niya, yun po yung pagpahintulot niya na subukin tayo sa ating buhay, pananalig, pananampalataya. Hanggang saan ba ating pananalig, pananampalataya? Amen? So ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Amen? Dahil yan po din ang sinasabi sa Ikalawang Kronika, Kabanata 7, talata 13 hanggang 14. Di ba sa Salmo 91, may karugtong po tayo? Ang sabi doon, maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring, magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring talaga natin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Dirikin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen? Amen. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Yan ang sabi ng Diyos. Sa mga taong hindi marunong magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya kapag dumanas tayo ng kahirapan, ibig sabihin, hindi pumatak ang ulan, paglalarawan yan ng mga bagay na ating natatanggap. Walang pagpatak ng mga biyaya sa buhay natin. Tuyong-tuyo. No? Nandyan ang sinasabing, balang upang salantain ang lupain ito. So sa buhay natin, masasalantayan ng mga kahirapan sa buhay. Hello? So anong ibig kong sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon?
Magbalik loob na tayo sa Panginoong Diyos. Upang hindi tayo mapapahama. Amen? Magsisi na tayo ng totoo. At iwanan na natin, taligdan na natin ang mga pagkakasala na paulit-ulit nating ginagawa. Amen. Marami kasi sa atin, isa na rin ako diyan, di ko inaano ang sarili ko, ina-exempted, na tayo nangungumpisal, tumatanggap ng komunyon. Pangungumpisal, pinagsisihan ang pagkakasala, tumanggap ng komunyon, tinanggap ang katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo. Subalit pagkatapos, umuulit pa rin tayo sa mga pagkakasala na dati na nating ginagawa. Paano yun kung abutin tayo ng muling pagbalik ng Panginoon? Dahil sinasabi, hindi o walang nakakaalam ng araw o oras. Paano kung akto kang gumagawa ng pagkakasala? Dumating ang Panginoon Hesus. Hallelujah. Saan tayo pupunutin? So mahalaga ang pagsisisi dahil mababago ang ating pananaw sa buhay. Mababago ang ating pananaw sa buhay kapag nagsisisi tayo. Amen? Ano yung mababagong pananaw? Hindi na tayo magiging materialismo. Nakasintaw na tayo kay Kristo. Hindi na tayo sa mga material na bagay na alok ng demonyo sa buhay natin. Yung mga bagay material, alok ng demonyo yan eh. Para ano? Para masira ang ating pakipagrelasyon sa Diyos. Amen? So itong dapat mabago sa atin, buhay, sa ating sarili. Yung wala na tayo sa focus sa mga bagay sa mundong ito, yung pansamantalang mga bagay. Amen? Lalo na itong pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Bakit? Sa ating panahon ngayon, ang tao hindi nakasintro kay Kristo. Si Kristo naging palamuti na lang pagdating ng Pasko. Makita mo dyan sa mga mall natin, na mga malalaking mall dyan. Ang daming mall dyan. Mga mga palamuti. Grabe. Anong sabi doon? 50% discount. Buy one, take one. Ikaw naman, mura. Di mo napansin. Pinatungan lang to, dinoble lang yung halaga nung bibilhin mo. Akala mo, let's 50%. Pero pag bumili ka, di mo alam, ganun pa rin ang halaga noon. Hindi siya bumaba. Nagets niyo po? Matindi ang pandaraya ng demonyo. At ang tao ngayon, nagpapagamit sa demonyo. Diba? Kapag Pasko, natututok ang tao sa mga regalo. Hindi si Kristo. Dapat si Kristo ang nasa ating puso. Amen? Tingnan po. Kapag nag-exchange gift tayo, kapag may Christmas party tayo, may Christmas party tayo sa 17, doon sa Hillcrest. Imbitado kayo. Para masaya. Ang problema, ito, sa aking obserbasyon na ito, pag nag-exchange gift, kapag nagbigay, umaasa tayo na ang kapalit ng ating ibinibigay ay mas mahal doon sa gift. Ang karamihan naman, pag sinabing tik 300 ang halaga ng regalo. Mandaraya ang iba,
Nung umatin ako ng Christmas party, bumili ako ng halagang 300. Pero ang pinili ko, mababae man o lalaki ang makatanggap, mapakinabangan. Ang pinili ko, Colgate, sabon, bumili ako ng mga panyong ni Elsaday, pinagsama-sama ko. Ang natanggap ko, bestida na galing sa okay-okay. Sabi ko, Hallelujah, paano ko ito gamitin ito? Nung dinala ng iba, sa asawa mo na lang, Brad, ay yung makita ng asawa ko, ano yan? Basahan na lang yan, lagay mo sa ng mga plato. Hallelujah. No? Nangyari, naging daan tuloy sa sama ng loob. Sabi sa Kapaskuhan, pag Pasko, nagdiriwang tayo, give love on Christmas Day. Ngayon ang nangyayari, hatred on Christmas Day. Sama ng loob sa araw ng Pasko. Kaya para sa akin, huwag nang change gift na yan. Magbigay ka kung gusto mong magbigay. Amen. At kung tayo naman magbigay, huwag naman puro good morning towel. Karamihan kasi, good morning towel lagi. At kapag ang regaluhan natin, mga mayayaman, kilala sa lipunan, bibili tayo ng regalong mahal. Pero pag mga ordinaryong tao ang regaluhan natin, good morning towel lang ang ibibigay. Subukan kaya nating mahal ang ating ibibigay sa mga taong hindi kilala, mga taong hindi kayang gumante ng pagbibigay ng mga bagay para sa atin. Tingnan mo lang kung hindi lubos na kaligayahan ang taong yan ang mararanasan. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang pinagka masarap na parte ng buhay kung mayroon kang isang kaluluwa o tao na mapapaligaya mo sa oras-oras o araw-araw ng ating buhay. Amen? Hindi yung sarili lang natin ang paligayahin. Natural. Dahil talaga naman sinasabi ng Panginoon yan. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Anong ibig sabihin yan? Siyempre, una mong mahalin ang sarili mo. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng iyong sarili. Ibig sabihin kapag pinahalagan natin ang ating sarili, mahalaga sa buhay mo yan, hindi mo sinisira ang sarili mo. Di ba? Sarili mo yan eh. Ibig sabihin, kapag mahal mo ang iyong kapwa, huwag mong sirain. Huwag mong imarites. Huwag nating siraan. Di ba? Sabi nung narinig ko, nakapatira natin, naku, aywan ko ba? Di ko na alam kung anong nangyayari sa buhay ko. Sabi ko sa kanya, puntahan mo yung kapitbahay mo, sigurado ko, updated yan sa buhay mo. Yung kapitbahay natin, updated sa atin yan. Huwag tayong gumaya sa kanila na ang ating binabantayan ang buhay ng may buhay. Ang dapat nating bantayan ang ating buhay, ang laman ng ating puso, dahil ito ang dapat na maihanda sa pagdating ng Panginoon. Ito ang ipinangaral ni Juan Bautista na pagsisihan ninyo talikdan ay inyong mga kasalanan. Ibig sabihin yung mga basura na nasa puso natin, dapat maalis yan, mawala yan, upang walang maging sagabal sa pagpasok ng Panginoon sa ating mga puso. Dahil ang ating puso ay tirahan ng Diyos. Gets niyo po? Hello? So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Kailangan patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating buhay. Sabi nga sa Santiago, Kabanata 2, talata 8 hanggang 9, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan.
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ngunit hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao. Kayo'y nagkakasala at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Dapat tayong maparusahan kapag ang ating pagtingin sa ating kapwa ay may pagtatangit. Hindi pare-pareho. Hindi ako nagsabi nito, ang Biblia. Amen? Ngunit hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao. Kayo'y nagkakasala at ayon sa kautusan, dapat kayong maparusahan. Delikado pala kapag may pagtatangi tayo sa ating kapwa. Amen? Ulitin ko, baguhin natin ang takbo ng ating buhay at magbalik loob tayo sa Diyos ng lubusan upang hindi tayo mapapahamak. Amen? Gano'n man karumi ang ating pagkatao, ang ating puso, lumapit lang tayo sa Panginoon at magsisi tayo ng totoo. Magsisi tayo ng lubusan. Dahil ang ating Panginoon, walang hanggang ang kanyang kabutihan. Amen. Isa pa, mga kapatid ko sa Panginoon, paano ihanda ni Juan Bautista ang daranan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pagbautismo sa tubig. Ginawa ni Juan Bautista ang pagbautismo sa tubig upang ano? Bilang paglilinis ng kasalanan sa tao. Sa panahon nila, inilubog sa tubig ang mga taong nagkakasala. Ano yun? Kapag yung binabautismuhan, no? Kinukurin ko po, no? Sa kanilang panahon, sa pagbautismo ay nilulubog sa tubig. Ang paglubog sa tubig ay paglalarawan upang mahugasan ang ating mga pagkakasala. Sa ating panahon ngayon, wisik-wisik na lang. Pero ganun pa rin yung tubig. Ang tubig ay paglalarawan upang mahugasan ang ating mga pagkatao, malinis tayo o mawala, malinis ang ating puso at mahugasan tayo pamamagitan ng tubig. So yung pagtubog sa tubig ay paglalarawan o simbolo yan upang tayo'y malinis mula sa pagkakasala. At pangalawa, pag-ahon. Dahil pag-ahon, paglubog at pag-ahon, simbolo rin yan ng pagkaroon ng bagong buhay. Amen? Mula sa lumang buhay, nalinis tayo, inaahon na tayo sa bagong buhay, kaya bago na tayong nilalang. Isa na tayong bagong nilalang na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Tanda yan na tayo'y may bagong buhay na. Amen? Kaya dapat, at mayroon na tayong bagong buhay, huwag na nating balikan ang lumang buhay. Amen? So, ang gusto ng Diyos, maihanda ang puso ng tao sa pamagitan ni Juan Bautista noon, sa pamagitan ni Juan Bautista at ang kanyang pangangaral tungkol sa pagsisisi sa pagkakasala ng tao. Ano? Ang sabi niya, pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan. Amen? At sa ating panahon ngayon, dapat ganun ang ating gagawin. Amen? Pamumuhay. Sa madaling salita o pinaka-bottom line ng ating paksa, pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Tumayo na tayo, mga kapatid ko sa Panginoon.